Amen. Hallelujah. God is good. Amen. All the time. And all the time. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay sandaling limuko, tayo po'y mananalangin. O dakilang Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, kami po Diyos na muli po ay nagpapasalamat sa iyo, O God, sa gabi po, sa umaga po ito, Lord God. Nagpapasalamat kami, Ama, sa buong isang linggo, O God, na Amen. puro kalakasan, pagpapala, O Diyos, sa kami naranasan mo sa iyo, Panginoon. Pagamat sa amin, Lord God, ay may mga dumaan ng mga sakit, karamdaman, pero Lord, Amen. salamat sa iyo. Dahil muli, O Diyos, na may kami naririto, Panginoon, upang itaas at ihayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon. O Diyos, salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Diyos. Tunay po, Ama, na kami po, God, ay natutuwa, Panginoon, nagagalak, Panginoon. Dahil meron kaming isang Diyos, Panginoon, at ikaw yun na po pwede po namin ipagmalaki. Amen, amen. Kahit Siya saan nga kami po, Lord. magpunta, Siya nga Panginoon, po. o Diyos. Itatayos Yes, O God. namin, Panginoon, dadakilain, Panginoon, na ipong Siya nga pangalan, po, Lord. Panginoon. O Diyos, Ama, alam po namin, O God, na kami po ay nagkakasala, Panginoon Diyos. Pero salamat sa iyo dahil Yes, Lord. ang iyong pong pag-ibig, Panginoon, O God, ay lagi nasa sa amin, Panginoon, O Diyos. Lagi nga po namin naalaala, Panginoon, O God, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, O God, na naka-open, Panginoon, na iyong mga braso, Panginoon, upang kami handang tanggapin mo, Panginoon, O Yes, God. God. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama. At sa umaga po ito, Lord God, muli po, Ama, sa aming pong pagbabalik ng mga awitin, mga awiting papuri, Panginoon, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, Ama. Tunay po pa naman na kami po, O Diyos, ay ang aming pong kakayahan, Panginoon, na amin po namin, Panginoon, na wala pang 1%, Panginoon. Kaya ang aming pong sa iyo lamang po kami, Panginoon, umaasa, Siya nga Panginoon, po, sa iyo pong Lord. biyaya lamang, Panginoon. Kaya, Ama, maraming pong salamat sa iyo, Diyos. Sasamahan mo kami, Panginoon, maging ng mga anghel, Panginoon, sa pagbabalik po namin, Yes, O Ama, God. ng mga papuring awitin, Siya nga, Panginoon, O para Diyos. sa iyo, Ama. Salamat sa iyo at maging sa aming pastor, O God, sa umaga po ito, Lord God, namin Yes, pong Lord, dalangin, O please. Diyos. Patuloy mo siyang sasamahan, mahayag, Panginoon, ay ang iyong pong kadakilaan, Panginoon, sa buhay Yes, niya, O God. Panginoon. Itago mo siya, O Diyos, sa iyong krus, Panginoon. Makita, O God, ay iyong kaluwalhatian. Yes, O God. Salamat po. At kami po, Diyos, sa may muli po, Ama, ay aawin, Panginoon, na mayroong pagpupuri, na mayroong pasasalamat, sapagkat karapat dapat ka, O Diyos, na tumanggap, Panginoon, ng aming pong mga papuring awit, Panginoon. Purihin ka, Ama. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. We give you praise, O God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Ama. Purihin ang Diyos ang iyong pangalan naman sa umaga po ito, God. Oh, hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor. Oh, hallelujah. Talagang salamat po. Salamat po sa iyo, Ma. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Amen, hallelujah. Habang nga tayo po ay nag-aawitan, ay atin pong kamayan ng ating pong mga Amen. Let's go around. kapatid. Yeah. Pagkamaya, batiin ng ating kapatid. Every praise is to our God. Every word of worship with what our Every praise, every praise, every praise, every praise is to
To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Come on, girl! Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Lord! I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Hallelujah. Woo! Give you praise. Hallelujah, Jesus. Nothing is impossible to you, God. Hallelujah, Jesus. We give you praise, O Lord God. Tunay paano naman na nothing is impossible to you, Lord God. Lahat ay kaya mo pong gawin naman Amen, amen. sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Kaya salamat sa iyo, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Christ is
is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. To every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my All in all, my joy and my salvation. And His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. No turning back. I can see the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is
Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Praise your holy name, Lord God. Oh, Jesus. We worship you, Lord God. Everything I need is in you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, patuloy po nating papurihan ang ating Diyos sa buhay. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence, The fullness of joy. and worship and wonder I behold your face. What a faithful God divine. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face. Sing, what a faithful God am I. What a faithful God am I.
Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. We worship your name, oh God. We glorify your name, oh Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, oh, Jesus. We give you praise, oh Lord God. Hallelujah, Siya nga po, Jesus. Diyos. Salamat po. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, sa Yes, mga Lord. sumagot, Yes, Lord God. Lord. Tunay, Panginoon naman, na napaka-faithful mo po, God. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, Lord God. Nagpapasalamat kami, O Diyos, Ama. Dahil nung pamangunan na ikaw ay aming makilala, O Diyos. Ipinakita mo na sa amin, Panginoon, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong kadakilaan, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Kaya tama sa umaga po ito, Lord God. Maraming salamat po, Diyos Ama. Salamat sa iyo, Diyos. Hindi po natatapos, O God, ang aming pong pagpupuri, ang aming pong pasasalamat sa iyo, O God. Purihin naman ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So ready na kayo? Okay. Good morning, brothers and sisters, and may the Lord God bless us all. Thank you, anak. Okay. But before we move on, I would like us to ask everyone na ibaw natin ang heads natin, go to the Lord's presence, and as I pray, intercede na, Lord, please speak to me, talk to me, Lord God. Ipakita mo sa akin, Lord, yung gusto mong maunawaan ko sa message nito. Amen? Oh, let's pray. Father God, we bow down in front of you, humbling ourselves for your grace, for your presence, for your love for us, Lord God. Give us the understanding that we may understand every words that your servant will preach, Father God. Tulungan niyo ako, Panginoon, na maipahayag ito ng malinaw, maliwanag. At gayon din naman, Lord, itanim mo sa puso nila ng marahan, ng may pag-ibig, ng may pag-asa, ang mga salitang ito sa kanilang mga puso. Minsan pa, Lord, kinikilala kong ako'y instrumento mo lamang, Panginoon. Ang inyong lingkod na ito ay may mga kahinaan din. Ngunit sa iyo, ibiyaya'y sapat, Panginoon, kaya itago mo ako, Lord God, sa iyong krus at makita at mahayag lamang ang iyong kabutihan sa pamagitan ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Church, today we're gonna talk about discouragements, depression. Yan po ang ating pag-uusapan. And ang title nga po ng ating message is Get Up, God is Good. Bumangon ka sa pagkakadapa mo. Bumangon ka sa pagkakalugmok mo. Bakit? Dahil mabuti ang Diyos. It's about getting up when you're down. No? Nagde-discourage sa'yo, nagde-depression sa'yo. Hindi po natin pinag-uusapan ng physical down. Hindi po ang pagkalugmok, ang pagkadapa mo ng physical. Kundi ang pag-uusapan po natin dito ay yung pagkakadapa mong emosyonal. Pagkakadapa mong spiritual, mga kapatid. No? Oo. May mga instances sa ating buhay na minsan may problema, pero at the end of the day, nakakabangon ka, di ba? May mga ganyang problema. Pero may mga problema, may mga pinagdadaanan din ng tao na pananatilihin kang nakadapa. No, mga kapatid, may mga bagay na nagbibigay sa'yo ng desperation, discouragement, despair, depression. At ang mga bagay na ito, minsan nagdadala sa tao sa ospital. Alam niyo ba yon? Hindi yung mga depression, yung mga problema, it can bring a person to the hospital. Sometimes it causes someone na lumayo sa mga tao. Ayaw, gusto niya lang tahimik, na konting imik lang ng mga tao sa paligid niya, naiirita na siya. Di ba? Yung mga konting wala namang ibig sabihin, nakakalculate niya sa isip niya, parang masama ang sinabi, pero wala namang ibig sabihin na ganon.
Okay? Mga kapatid, naintindihan niyo ba? No? Yung depression, yung despair, yung discouragement ay parang isang fog. Ano ba sa Tagalog ang fog? Fog. Hamog. Di ba, yung hamog, minsan clear naman yung light. Ewan ko kung nakadaan na kayo dito sa back road ng papuntang Concord. Pag galing kayo sa ano to? Hindi. Rodeo, parang gano'n. Pag dumaan kayo sa back road, pag fog, papunta ka ng ang exit mo ay yung parang... Basta, naranasan nyo namang maliwanag naman yung araw, yung sunlight na very clear. Pero pag may fog, talagang parang madilim. Ganon, mga kapatid, ang depression, ang problema, ang despair, discouragement sa buhay. Malinaw na huminga ka, buhay ka, pero parang nawawalan ka ng pag-asa. Yan po, mga kapatid. Ano, mga kapatid? And it pushes someone to give up. Tinutulak nito ang isang tao na bumigay, sumuko, throw in the towel, lift up their hands, and I say, I give up. Tignan niyo itong isang istorya na ito sa Bible, Psalms 42 verse 5. Why are you downcast, O my soul? Why the unease within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him for the salvation of His presence. Pero tignan niyo nun, why are you downcast, O my soul? Why are you unease within me? Si King David po ang nagsulat nito. Si King David, cast down meaning despair, discouraged, and depressed. Alam niyo mga kapatid, dito sa Amerika at sa ibang part ng mundo, madaming cases of depression. Sabi nga, minsan tayong mga Pilipino mas matatag pa sa mga Amerikano. Kasi sa Amerikano, konting bagay lang punta sa doktor, hingi ng gamot ng anxiety. Di ba? Pero tayo, madami tayong ways. Pero hindi ko sinasabing hindi nakakaranas ng depression ang isang tao. Kaya ako minsan napapansin ko pag may iniisip, mas malakas akong kumain. Oo nga. Kasi parang antuking ka. Kaya pag nakita niyo akong kumakain malami, ay depressive pastor, ha? Diba? Unahin nyo na lang, mga kapatid. No, mga kapatid, madaming kasi dealing with depression. Hindi mo pa pwedeng sabihin sa isang tao na cheer up. Maging masaya ka sa isang taong may depression, may pinagdadaan ng discouragement at despair. Hindi mo po pwedeng simpleng sabihin lang cheer up, maging masaya ka. Actually, yung taong yung ginawa na ang lahat ng bagay para maging masaya at para maging maayos ang buhay. Pero at the end of the day, ganun pa rin sila. Amen, mga kapatid? So, mga kapatid, depression is a condition of feeling sad. Continuous sadness. Yan po yan, mga kapatid. You're feeling nothing seems good in your life and nothing will make you feel good. Yan po ang depression. A state of constant hopelessness. A feeling that no one cares and no one understands you. No one accepts you. Worrying continuously, anxiety, crying suddenly without any cause. Bigla kang gigising na madaling araw at pag pilit mong matulog, hindi ka pa rin makatulog. Yan, mga kapatid, waking up in the morning feeling fatigue. Yung galing ka sa tulog pero pagbangon mo parang pagod na pagod ka pa rin. Ganyan daw yung merong depression. Waking up in the morning na ayaw mo nang harapin ang buong araw mo because of the pain. Minsan, mapapansin parang ang sakit ng katawan mo. May mga aching sa yung parte ng katawan. Kasi nga, yan ang depression, mga kapatid. Di ba? Or thinking of your own death. Alam niyo pa ba yan? Ang taong may depression ay nag-iisip ng ganyan. Na parang, kunin ko na lang. And making a decision for a person with a depression talagang mahirap. Minsan, ang decision ng isang taong may depression, imbis na makatulong, it worsen. Kasi hindi siya maayos makapag-iisip. Yun nga, mainitin ang ulo, wala ng sigla, nawala ng interest sa mga bagay sa mundo. Kahit alam niya makabubuti sa kanya. Pastor! Hindi ko naman kailangan yung message na yan. Hindi naman ako depressed. Maaaring hindi ka depressed, pero makakapag-minister ka sa taong may depression. May makikilala ka na mayong kailangang palakasin mo. May makikilala ka na dadmadaan sa ganyan. O
isang araw, maaaring madaanan mo ito. Amen? Hindi din natin pwedeng sabihin na ang depression ay sa mga taong wala lang faith kay Christ. Hindi mo pa pwedeng sabihin na ang depression, ang despair at discouragement, ang so much sorrowful in your heart, ay hindi lang sa mga walang faith kay God. Actually, brothers and sisters, kahit ang people of God ay dumadaan sa depression. Kilala niyo si Moses. Si Moses was an instrument of God for many miracles. Famous miracles niya, yung fountain of water mula sa malaking bato. Ano pa? Parting the Red Sea. Pero anong sabi ni Moses sa Numbers 11:15? If this is how you intend to treat me, just go ahead and kill me. Do me a favor and spare me this misery. Lord, kung ganito mo lang akong tatratuhin, di ba ganyan tayo minsan? Lord, kung ganito lang din, di mo din ako pinakikinggan, paulit-ulit lang, sunod-sunod ang problema ko, Lord, mas maganda pa, kunin mo na ako. Si Moses yan, mga kapatid. Ano pang sinasabi diyan? Sa 1 King 9:4, si Elijah. Elijah walked a whole day in the wilderness. He stopped and sat down in the shade of a tree and wished he would die. It's too much, Lord, he prayed. Take away my life. I might as well be dead. Sa daming men of God, prophet, no? Prophet, mga kapatid. Pero ang inano ng Panginoon, ang sinasabi niya, Lord, sobra na to, Lord. Grabe na. Ang dami nang dumadaan sa akin. Lord, please spare my life. Kunin mo na lang ako para at least pagpatay ako, wala na akong maramdaman. Gusto niyo ba yon? Try nyo. Hindi, mga kapatid. Ano pa? Ito pa, si Apostle Paul. 2 Corinthians 1:8. Brothers and sisters, we don't want to be ignorant about the suffering we experienced in the province of Asia. It was so extreme that it was beyond our ability to endure. Sabi niya, we even wondered if we could go on living. Parang sinasabi niya, sa sobrang dami ng dinaan namin, sa sobrang dami ng pinagdaan naming hirap, parang wala na akong, hindi ko alam kung may gana pa kaming mabuhay. Tignan niyo sa Ang Salita ng Diyos version, mga kapatid. Maganda yan. Men of God, sumusuko. Tayo pa kaya? Hindi tayo immune sa problema. Sa depression, mga kapatid. Hindi tayo free. Tingnan nyo, sino nagsulat niyan, di ba? Si King David. Why are you downcast, O my soul? Downcast means a state of deep sorrow, dejection, depression, discouragement, or being whelmed by circumstances. Troubled without hope. Yan daw ang ang ibig sabihin ng downcast. Ito yung sabi na David, ito ang kalagayan ko. Sobrang sorrow, sobrang hirap, sobrang bigat, sobrang dami kong pinagdadaanan. Mga kapatid, sa palagay nyo, si King David walang reason para ma-depressed? Alam niyo ba si King David? Namatayan ng anak? Si Absalom. Si Absalom gustong agawin ang kapangyarihan at kaharian ni King David. Pero nung namatay siya, anong sabi ni David sa 2 Samuel 18-33, nung namatay si Absalom, sabi niya pong ganon, Then the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and said this, Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died in your place, O Absalom, my son. Bigay mo, tinitret na kunin ang kanyang kaharian. Ganyan ang mga puso ng tatay, di ba? Ng mga magulang. Kahit anong gawin sa'yo ng anak mo, kukunin niya aagawin niya ang kapangyarihan niya, ang kaharian niya. Pero ano pa rin kahit masakit yun, anong sabi ni David? Kung mamamatay ka lang, mas maganda ako na lang. Parang sasabi, kung naghihirap ka, mas maganda ako na lang ang maghirap. Mga kapatid, sinasabi niya, sobrang depressed siya, namatay si Absalom. Gusto niya ding, I might as well die. Ako na lang, sabi niya. Ano pa, mga kapatid? Namatayan siya ng child. Nagkasala siya. Ano pa, mga kapatid? Nawala ang kanyang kingdom, nawala ang kanyang kaharian, nawala ang kanyang kayamanan, nakawala ang kanyang power, para pa siyang fugitive.
na hinahabol. Right? Ni-rape pa yung kanyang anak. Ni-rape pa ang kanyang anak. Mga kapatid, at yung kanyang pinamamahalaang kaharian, imbis na magkaisa, magulo pa. Hindi ba? Sino tong David na to? Ito yung David na pumatay ng Goliath. Ito yung David na inanoint ng Lord na maging king. Pero he is in desperation. Depressed siya. Malungkot siya. There's a certain sorrow na deep sa kanyang puso. Kaya hindi tayo, mga kapatid, hindi tayo libre dyan. Pero it's your choice kung magpapanatili ka dyan. May nakilala na ba kayo nagsasalitang mag-isa? Wala pa naman na. Di ba, mga kapatid? Ano ba ang condition? What is the condition? Tignan mo natin, what is the condition before David sees what to do sa kanyang pinagdadaanan? Ano ba ang key of depression ni King David? Bakit siya masyadong na-depress? Di ba una, dahil sa kasalanan, terrible sin that he committed with Bathsheba. Tapos murder pa. Actually, it's not murder na sinaksak niya mismo, but si Urias na asawa ni Bathsheba ay inilagay niya sa front line para lang mapalaban. Lahat ng paraan para mapatay. Di ba? Pero, yun nga, nagkasala siya. Ano yung key condition of being depressed ni King David? Sabi niya sa Psalms 42:1-2, As the deer pants for stream of waters, so my soul longs after you. O God, my soul thirsts for God, the living God. When shall I come and appear in God's presence? Anong problema dyan? Yeah, spiritual dryness. Yung naputol ang komunikasyon mo, ang relationship mo sa Panginoon, of that feeling guilt of your sin. That's isa yan sa mga key why King David was depressed, mga kapatid. Spiritual dryness. Yung parang itong nagawa ko, parang feeling guilty ka sa mga nagawa mong desisyon na mali, na parang malayo. You feel that the Lord is billion of miles away. Tama? He also thought na pinalimutan siya ng Diyos, Di ba? Inisip niya din, mga kapatid, na kinalimutan siya ng Diyos. Sa Psalms 42, verse 9, kung babasahin niyo po, hindi ko po nailagay. No, na parang minamak siya ng mga tao. Lord, why have you forgotten me? Hindi ba, mga kapatid? Yung parang di ba, yung parang spiritual dryness na nasasabi, ako narinig ko to At sa dami kong problema ang pinagdadaanan, parang hindi naman ako pinakikinggan ng Diyos. Di ba? Parang nakalimutan na ako ng Diyos. Pwede pang sabihin sa iyo pag pinapaya mo, totoo ka, hindi ako nakalimutan ng Diyos. Bakit sunod-sunod ang problema ko? Bakit hindi pa tapos yung kung ang Diyos ay alam ang nangyayari sa akin, at kung hindi ako nakalimutan ng Diyos, dapat hindi pa tapos yung problema ko, pinabayaan niya munang matapos yun, tapos dinagdagan niya lang ng isa. Pero ang totoo, ang taong depressed, despair, and discouraged, nag-overthink. Feeling niya lang yun Feeling niya lang. Mga kapatid, ganun din yun. The truth is, when you're discouraged, when you're in despair, when you're in deep sorrow, nasa kalagayan ka ganun, mga kapatid, nakakalimutan mo ang katotohanan. You forgot the truth about God. Na hindi ka pababayaan ng Diyos. Na hindi ka niya iiwan. Amen? Parang hindi ako narinig na Diyos, pero ang totoo, narinig ka, mga kapatid. Nag-overthink ka lang, nakakalimutan mo lang katotohanan tungkol sa Diyos. Na He will never leave you nor forsake you, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? What gives him desperation? Continuous crying. Di ba sabi, my tears have been my food both day and night, while men ask me all day long, where is your God? Di ba, mga kapatid? Sabi ko nga, this is a man who killed the giant Goliath. Yes, we do sometimes have times of sadness, di ba? Kalungkutan. Pero iba yung kanya. Sinasabi niya, araw-gabi, lumuluha ang kanyang mata. Araw-gabi, umiiyak siya. Mga kapatid, hindi ba, mga kapatid? Yan yung sinasabi, walang tigil sa kanyang pagdalamhati, walang tigil sa pag-iyak. With no reasons.
Ano pa? He felt the shame and defeat. Ito yung nagbigay sa kanya ng despair. He felt shame and defeat. Tingnan nyo, why? Look at this. Yan. My tears have been my food and both day and night while men ask me all day long, where is your God? Why do you think he felt ashamed and defeat? Sinasabi mo, talunan ako. Loser ako. Walang nangyari sa akin. But why do you think si David feels like that? He's ashamed. No? And defeat. Bakit kaya palagay nyo? Church. Kasi hindi nagiging strong yung testimony niya. Di ba? Pinagtatawanan nga siya eh. Ganyan lang kalagayan mo. Hirap na hirap ka. Eh, sabi niya nga, my soul is downcast. Ito ang kalagayan ko. Umiiyak ako. Tapos, tatanungin siya ng mga tao, bakit ka umiiyak? Bakit ka dumadaan sa ganyan? Bakit ka nabuproblema? Tapos tinatanong siya, kung asan ang Diyos mo? Natutulong sa'yo. Nasaan ang Diyos mo na magbibigay sa'yo ng kapayapaan at ng kagalakan? Nasaan ang Diyos mo? Yun ang inaano niya. Yung wala na siyang strong testimony. Wala na siyang strong testimony doon. Kasi nga, hinahanap ng tao ng mga enemies niya Asan yung Diyos mo? Asan yung tutulong sa'yo? Asan yung magbibigay sa'yo ng lakas at sigla? Kaya parang instead of giving a strong testimony, kaya nga sa tayo How can we tell God is full of joy? If you in peace can give you peace. If in our lives hindi natin ma-practice yung talagang kayang ibigay sa atin ng Diyos. Mahirap ba? Mahirap. Pero it's a choice If you wanna live a troubled life, down ka lagi, it's your choice. Pero it's your choice din naman if you wanna live with peace and joy. Hindi naman sinasabing when you have peace and joy, it's the absence of depression Hindi naman ibig sabihin, it's the absence of problem. Hindi ibig sabihin, walang problema, walang pagsubok, walang trials, walang pagluha. May pagluha. Pero natatalo mo yun kasi nagdi-decide ka na meron akong Diyos na tutulong sa akin. Amen? Do you understand what I'm saying, church? Yung strong testimony niya about God Di ba? At anong sinasabi niya? Anong sinasabi niya? Nung kaalaban niya si Goliath, pinoprofet, di ba? Pinoproclaim niya, pinagsisigawan niya si Yahweh. Si Yahweh ang tatalo sa'yo. Maliit man ako. Di ba sa lahat, laging bukang bibig niya, Yahweh, Yahweh. Ngayon, babalik sa kanya. Sinasabi na ngayon, asan na ngayon ang Diyos mo? Di ba kung minsan tayo may problema, anong minsan nagpapabigat sa problema mo minsan? Katulad ng isip tsaka yung problema ni Job. Alam niyo yung problema ni Job? Hindi bumubuhay ang patay. Alam niyo yung problema ni Job? Di ba ganun na nga ang kalagayan niya? Ano sabi ng asawa niya? Ibig sabihin, Job, maging tapat ka kay God. Maging totoo ka kay God. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ano sabi ng asawa niya sa kanya? Sumpain mo na. Sumagot yung asawa. Sabi ng asawa, ikaw ang kasumpa-sumpa. Hindi, iba yan. Di ba? Kung minsan kasi desperate nga, may problema ka na. Tapos yung mga tao sa paligid mo, imbis na mag-encourage sa'yo, parang inaganong ka pa. Do you understand what I'm saying, church? Di ba? Yan yung mga kapatid Pero, sige, sabi ni Pastor kasi, nung sa time, 9 o'clock, sabi niya, Pastor, kakampi kita. Hindi kita iwan, hindi kita babayaan. Pero pagdating sa kaaway ang asawa, kanya-kanya na tayo. Sabi niya. Okay. Mga kapatid. Mga kapatid yun ang nagpapano sa kanya. Dapat ganun din tayo, di ba? Yung parang bang, una, namumuhay ka ng maayos. Ganito lang yun Parang namumuhay ka, living a well-lived life, faithful ka kay God, umaalis ka sa sin. Tapos biglang mababalitaan ng mga tao sa paligid mo. Ganyan na ang buhay mo? Akala ko ba mayroon kang Diyos na magpapatatag sa'yo, magpapalakas sa'yo. Kaya kung minsan yun na, di ba? Parang yun na nagpabigay sa'yo ng desperation. The Lord, binigyan kita ng lalo na pag mabigat sa'yo ganun kasi ang Christian, lalo na pag mabigat sa'yo, talagang mahal mo ang Panginoon. Talagang sa'yo mo, Lord, grabe yung kahiyan. Lord, parang hindi na lang ako magkasala ulit, Lord. Kunin mo na ako. Amen? Ano pang isang nagbibigay sa kanya ng yung desperation? Depression. Memories yan. Bumubuhay ng patay. The memories. Tignan nyo to
Sabi ni David sa 42 verse 4 ng Psalms, "My heart is breaking as I remember how it used to be. I walked among the crowds of worshiper. Pupunta ako ng church, sisigaw ako ng papuri. Leading a great procession of house of God. Leader pa ako, tinitingnan ako. Tapos ganyan, of God, singing for joy and giving thanks amid the sound of a great celebration." Pero anong sinabi niya? Sa una, I remember. Natatandaan niya na lang. Parang yung mga bagay na nangyayari sa atin, di ba? Anong nagpapagbigat sa iyo ngayong present sa mga nagawa mo noon? Kung hindi lang naging mali ang decision ko. Kung hindi ko lang, hindi, totoo, di ba? Kung hindi ko lang sinayang yung pagkakataon na yun. So, alisin mo na yun eh. Kaya yung nagpapabigat sa kanya, yun ang key of depression niya eh. Pati yung past mo, naaalala mo, yung mga patay na bubuhay eh. Di ba? Kalimutan mo yun. Totoo naman yun, di ba? Yung loss of, kahit nagtatrabaho ka na, kung pinagbuti ko lang yung trabaho ko ngayon, kaysa sa trabaho ko ngayon, mas maganda sana. Di ba? Kung inalagaan ko lang sana yung face ko, hindi sana horror films ang ginagawa ko, sana love story. Hindi naintindihan niyo ibig sabihin? Meron isang natatanda nagpabigat, dati nagpupuri ako, dati tapat ako, dati nananalangin ako, bakit naging ganito ang buhay ko? Bakit nanlalamig ako? Bakit nangyari ito? Dati akong tagapanguna. Dati they're praising God because of me. Dati nakikita nila ang glory ni God sa kabutihan ni God dahil sa buhay ko. Oh man, I feel so ashamed. Bakit ganun ngayon? Memories na lang. Di ba? Yung mga nagpapabigat, kung sana. Kung sana hindi ko ginawa ito. Kung sana naging tama ang desisyon ko. Kung sana naging matatag at malakas ako. Actually, it's your choice. Di ba, mga kapatid? Di ba mga kapatid, yung mga happier days na yun naaalala mo. Pero hindi na babalik yun. Hindi na babalik. Amen? Ano pa mga kapatid? Number 5, overwhelming circumstances. Anong sabi? "Oh my God, my soul despairs within me. Therefore I remember you in the land of Jordan and the peaks of Hermon, even from Mount Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your breakers and waves are rolled over me." Mga kapatid, hindi pa ako nakapunta sa lugar na yan. Pero sabi, ang Jordan River ay may waterfalls. Alam niyo ba kung saan papunta ang waterfall? Alam niyo ba kung saan papunta lahat ng tubig ng Jordan River? Saan? Dagat. Saan? Particular, sa Dead Sea. The Jordan's coming from the south is going down to the Dead Sea. Walang exit. Hindi siya mag-exit na hindi katulad ng parang yung Laguna de Bay, papunta saan ba yon? Ang labas doon saan? Ocean ba yan? Di ba? Mas malawak na ano. Pero yung walang lalabasan. Parang ganun ang kalagayan ko, Lord. Dumadaloy lang ako ng dumadaloy, pero wala namang buhay. Walang pag-asa, walang lagusan, walang ibang pupuntahan kundi doon sa Dead Sea. Magiging stagnant lang ang kalagayan. Sabi niya, David, ganito ang kalagayan ko eh. Kaya ako'y despereso, kaya ako depressed, kaya ako discouraged, kaya ako malungkot, kaya ako in deep sorrow. Kasi ito ang kalagayan ko. Amen? Do you get what I'm saying, church? Tapos waterfalls. Nakapunta na ba kayo? Nakita niyo na yung Niagara Falls? Sa picture. Pero na-try nyo na mga kapatid na, ito kasi yung sinasabi, na-try nyo na bang malakas talaga yung waterfall? Nandun kayo sa ilalim ng waterfall. Yung malakas na malakas, di ba ang hirap bumangon? Yan yung sinasabi niya, oh. All your breakers and waves have rolled over me. Yung parang, binagsakan ka ng galing sa waterfall, babangon ka, babagsakan ka ulit, gagano ka, babagsak ka. Ganyan yung sitwasyon niya. Sabi, paulit-ulit ang problema. Ito yung sitwasyon ko, kaya ako nade-desperate, kaya ako nade-depress, kaya ako discouraged sa buhay, kaya nawawalan akong pag-asa kasi bumabangon ako, ibabagsak din ako ng problema, babangon ako, babagsak pa rin ako. Di ba? Yan ang sinasabi niya, mga kapatid. Pero mga kapatid, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Feeling mo lang that God has forgotten you. Don't ever think na pinabayaan ka ng Diyos. Kasi you can still get up. Whatever situation are,
God is good. Amen? Di ba anong sabi dito? 1 Corinthians chapter 1, 3-5. My God, our Father, and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. I always give thanks to my God for you because of the grace He has given you through Christ Jesus. From in union with Christ, you have become rich in all things, including all speech and all knowledge, mga kapatid. Good News Translation, for what I think, mga kapatid. Tignan niyo yung word lagi, kahit sa Philippians 4:19, laging, my God will meet all your needs, di ba? Laging may through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Di ba? Through Jesus Christ. Sinasabi niya, no? Your grace has given you through Jesus Christ. Okay? Tama po. Okay, through Jesus Christ, sabing ganon. Mga kapatid, ano bang tawag dong sa kable na mula sa switch hanggang dito sa ilaw? Wala lang ako alam dun eh. Yung kable, anong conductor ba tawag doon? Hindi, pero conductor yun, di ba? Yung from this light, tapos yung switch, yung cabling nakaganon, conductor ba tawag doon? Yung flow ng electricity yun, di ba? Mga kapatid, ano kaya kung halimbawang hindi mali o hindi talaga pang kuryente yung conductor na gagamitin nyo? What will happen? Di ba? Gusto mong solusyonan pero kaya nga sinasabi, yung problema, yung pagsubok, mabibigyan ka ng lakas eh. If you have the right conductor in your life. From Jesus Christ, through that conductor, yung prayer life mo, yung relationship mo sa Kanya, you will be strengthened by Him. Amen? Tsaka mga kapatid, yung relationship ang importante dyan eh. Nakapunta na ba kayo sa Wells Fargo? Kala ko ako lang eh, yabang ano. Dati nung bago kami dito, nagpa-picture pa ako sa Target. Yung parang daming Target dito. Kala ko, ano ka nag-iisang in Target? Dalawa kami ni Arthur na nagano. Ang daming Target. Ayoko yung bilog. Ang dami palang Target. Kala ko nag-iisa lang. My God. Hindi, nakapunta kayo Wells Fargo sa mga bangko, di ba? Natry nyo na ba kahit pumunta kayo doon, kahit alam nyo ang inyong bank account, tabigyan kayo? Na-encash nyo yung cheque nyo? Kahit nabigyan kayo, alam nyo yung bank account nyo? Hello? Hindi kayo bibigyan, di ba? Kahit alam nyo yung PIN number nyo, kahit alam nyo yung SS nyo, sabihin nyo, hindi kayo bibigyan. Anong kailangan nila? ID. Yung identity mo. Sabi mo, Lord, kilala kita. Alam ko yung bank account mo, alam ko yung word of God, alam ko yung chapter na ganyan, alam ko yung verse. Yung SSS ko, Lord, alam ko yung address ko, bigay ko yung telephone number ko, address ko. Hindi, kailangan ko pa rin yung identity mo. Di ba? Kailangan ko pa rin yung, sino ka ba? Grace, ang grace ni Lord talaga, very common eh. May common grace siya, tutulungan ka niya. Pero there are times na talagang, hindi common grace ang gagamitin niya para sa yung dumadaan sa mga problema. Ang titignan niya yung relationship mo. Amen? Parang tanong, anong identity mo? Pag tumakbo ko sa mundo, hindi ka akin. Sinolusyonan ang problema mo in the way of the world, hindi ka akin. Malalaman kung akin ka, pag may problema ka, tumakbo ka sa akin. Kasi alam ko, anak kita at ako ang ama mo. Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi mo, you can never convince God by good works eh. How can you pray for God ng isang pagbabago sa buhay mo kung yung isang bahagi ng buhay mo hindi mo binabago? Paano mo patutunayan sa Diyos na seryoso ka kung isang bahagi ng buhay mo hindi ka seryoso? Paano mo gustong halimbawang gusto mo ng magandang future, hindi ka naman nakikitang nagsisikap? How can you convince the Lord with that? Hindi magician si Lord. Si Lord ay great teacher. Wants you to listen and understand. Amen. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko mga kapatid? Eto mga kapatid, kung minsan kasi ganito, no? Sabi niya, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord forgives you. You will not die. But because you have shown so much contempt for the Lord, in doing this, your child will die. Then Nathan went home. The Lord caused the child that Uriah's wife had born
to David become very sick. Mga kapatid, yung baby na yon namatay na buhay. Namatay. Sa tingin nyo, di ba, remember when the child was still sick? Kahit nung namatay na he was still under the process of fasting. Pag-aayuno. Hindi nga siya malapitan ng mga tao Nasabihin, patay na yung anak Sa tingin nyo, why did King David get up, dress up, clean himself, and eat? Ikaw ba? Oo, wala na siyang, ano pang gagawin ko pag patayin na Kayo ba ganun gagawin? Hindi May ibang tao na magmumukmuk pa. Kita mo naman, tinawag na kita, nakita mo naman, lumapit ako sa'yo, nakita mo naman, lahat ginawa ko, tapos in-answer mo ng ganyan. Ano tingin nyo? What gives King David the joy of standing up and moving on? Yan sinabi ni Nathan, the Lord has forgiven you. Kaya lang, na-understand niya, yung consequences, hindi mo pwedeng alisin. Mararamdaman mo yung consequences, yung pain and suffering of that consequences. Pero, the most thing na ma-appreciate mo ay yung pagpapatawad sa'yo ng Panginoon. Amen? Yung restoration of your relationship. Amen, guys? Kaya nga, church, we can still get up because God is good. Amen? But, you have to know something. Ano yun? What did King David do? Yan, look within and analyze your heart. Mga kapatid, meron ba sa inyo ditong nagsasalita, nakikinakausap ang sarili? Sinasagot ka naman. Hindi ba pag nagsasalita, ganitong ibig sabihin, kung naging tama lang yung decision, dapat hindi ko ginawa yun Ganun nyo ba ginawa? Ganun ba kayo? Yung minsan nahayop ka sa salamin. Minsan ako ganun din nagte-text pa nga ako sa sarili ko Hindi, kasi wala kang pagsasabihan Totoo yun. Wala kang kung naging matatag, alam mo yun, nakahayop ka sa salamin. Imbis na sabi mo, pogi mo talaga gano'n. Hindi, sabi mo, di ba may mga ganong salita pa tayo? Kung dapat hindi ko ginawa yun Ikaw lang ba gumawa nun? Si King David din. Tingnan nyo Sabi ni King David, why are you downcast, O my soul? Why the unease within me? Church, sabi ko, the soul is the inner person in you. Yan yung taong nasa iyo. Hindi yan yung spiritual, hindi yan yung spirito. Yan po yung may emotion, yan po yung nag-iisip, yan po yung nagdi-decide. Yan po yung nakakaramdam. Yan po yung umiiyak. Meron, yung soul sana, kaya lang minsan yung soul natin ay yung old self natin. Alam niyo ba yon? Yun yung lumang pagkatao natin na kumakausap sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Sumuko ka na. Sabi sa'yo, mali yung, tingnan mo, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makakaahon. Hindi ka naman pinakikinggan ng iyong Diyos. Nahihirapan ka na. That's all your old self Kasi naman ang old self talaga naman natin talaga corrupted by Satan. Tama. Tignan nyo to mga kapatid sa Good News Translation. Why are you discouraged, my soul? Why are you so restless? Put your hope in God because I will still praise Him. He is my God, mga kapatid. Ito yung nagsasabi sa yung give up ka na, wala ka ng reason para magpatuloy, ganyan talagang mangyayari sa buhay mo. Sabi niya, kinakausap ni David yung kanyang sarili, yung soul niya. Bakit ka desperado? Bakit ka nagiging depressed? Bakit ka nalulungkot? Bakit ganyan ang laman ng puso mo? Anong nangyayari sa'yo? Ano bang pinagdadaanan mo? Kinakausap niyo yun, di ba? Kung minsan sinasabi natin sa inyo, alam mo ba nga, kung ito lang sana ginawa ko kaysa dun sa isa. Kung hindi ko sinabi sana ito, mas maganda pa. Kung ito yung naging desisyon kong pili ng trabaho, kung nakinig sana ako kung nanalangin muna sana akong ginawa ko muna ang tama, sana hindi ganito ang nangyari sa akin. Ang ibig lang sabihin, tinitignan ni David, anong problema talaga niya? Bakit siya nakakaranas ng ganun? Tama. If your reason of desperation at madaming nangyayari, if you lost a loved one, di ba? Kunwari, meron ka namatay na mahal sa buhay, tapos gusto mo may dumamay sa iyo. Tignan mo, yung pala yung reason ng aking pagiging depressed. Yung pala naging reason ng aking kalungkutan.
Yung nawala ang mahal ko sa buhay. Makakapag-isip ka na maayos. Anong isipin mo? Hindi, kailangan kong magpatuloy mabuhay. Bakit? At ang klase ng pamumuhay na gagawin ko ay yung makikipagbigay honor sa aking namatay na mahal sa buhay. Kunwari, namatay ka. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Kunwari, namatay yung tatay mo, yung nanay mo. Di ba? Ang gandang pakinggan na anak ni ano yan. Yung babaeng yan, yung batang yan, anak ni ano yan, talagang hindi nagbigay ng ano sa magulang niya. Alam niyo, yung parang ino-honor mo ang mga mahal mong sa buhay na namatay dahil sa magandang pamumuhay mo. Amen? Nakakuha niyo ibig kong sabihin, mga kapatid? And maybe your reason is a broken heart. Maaaring ang reason mo is a relationship na nasira. Yung ino-offer mong pagmamahal ay hindi tinanggap. Sabihin mo, yung pala yung reason of me being desperate, discouraged, parang nawawalan ako ng pag-asa dahil pala I feel rejected. Ngayon, iisipin mo, ano yung maling nagawa mo? Ano yung dapat mong itama? Para sasabihin mo sa sarili mo, ito ang gagawin ko. I will move on. At kung ano yung mga pagkukulang ko nun, anong mga mali ko nagawa, ito ang gagawin ko once na magkagulit ako ng relationship. Amen? Nakuha nyo? O maaaring yung wrong decision mo, it causes domino effect. Ganyan naman talaga, di ba? Minsan, one single decision in your life, a quick decision of 10 seconds decision can have a domino effect in your life. Maaaring yun ang naging dating sa'yo. Ito yung nag-ano sa akin. Kaya nagkawendang-wendang ang buhay ko dahil sa isang decision na maling ginawa ko. And now you will learn. Lord, next time, I know what to do. I have to pray. I have to wait on you. I have to wait for your confirmation bago ako magdesisyon. Amen? Nakuha niyo ba, mga kapatid? Ito po yung kasi, and if you have a terrible sin, kung may naging kasalanan ka, naging mali, at guilt is hunting you down. Oh, kaya pala ito ako, hindi ako, kaya pala, ganito ako, parang down na down ako, merong nasira, at talagang ang Diyos lang talagang magbibigay sa akin ng complete life, magbibigay sa akin ng joy, mag-aalis ng depression ko, mag-aalis ng kalungkutan ko. Oh, I think I have to kneel down and pray. I-restore ko yung relationship ko sa Kanya. Parang kulang na ako sa prayer. Kulang ako sa salita ng Diyos na hindi ko napag-aaralan, nababasa. Kasi mga kapatid, totoo, God is good. Pero ikaw, ang dapat mong gawin is i-recognize mo, alamin mo, bakit nangyayari sa iyan. Kasi hindi mo naman po pwedeng sabihin gawa ni God. I-decision mo yan eh. Ikaw nag-action yan eh. Hindi mo naman po pwedeng i-blame ang ibang tao. Kasi kahit anong gawin sa'yo ng tao, puso't katawan, bibig mo yan kung anong sasabihin mo. Amen? It's your decision eh. Pero sinasabi ni David yan, once, sabi niya, my soul! Chong! Bakit ganyan ang nararamdaman mo? Bakit ganyan ang iniisip mo? Bakit ganyan ang takbo ng isip at puso mo? Bakit gusto mo nang mag-give up? Ano bang nangyayari? Once you analyze, once you understand bakit ganun ang flow ng buhay mo, the next thing you do is look up and recognize your help. Alam mo na kung saan ka papatulong sa Diyos. Pero once na nalaman mo na, dapat kung nagpapatulong ka, hindi. Kasi minsan, magpapatulong ka, ikaw pa rin ang gagawa eh. Dapat pag nagpatulong ka, ibig sabihin, i-let go of your hold dun sa problemang yon. Bitawan mo yon. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos dun sa problemang yon. Amen? Of course, when you sin, sabi ko nga sa una, and analyze your heart, when you sin deep, terribly, hingi ka ng tawad. Amen? Di ba? Eh, pastor, hindi mo naman naiintindihan yung pinagdadaanan ko eh. Look up and recognize your help, di ba? Pastor, sabi mo sa asawa mo, wifey, you don't understand what I'm going through. Papa, mama, mommy, daddy, you don't know what I'm going through. Hindi mo alam ang sakit na pinagdadaanan ko. Hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan ko. Mga kapatid, maaaring hindi alam ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, alam ng Diyos. God understands you. God sees you. Amen?
Mga kapatid, tandaan nyo, as a Christian, as a child of God, we don't live by explanation. Hindi ka nabubuhay sa paliwanag ng Diyos. Alam mo ba yun? Hindi niya alam ano kayo. hindi tayo nabubuhay sa paliwanag ng Diyos. Nabubuhay tayo sa kanyang pangako. Mga kapatid, there are things you don't have to understand. Alam niyo mga kapatid, kasi if God will allow you things that you will understand, paano mo siya pagtitiwalaan? Di ba? Paano ka magtitiwala sa Diyos kung ang lahat ng ibibigay sa iyo, papaliwanag niya pa at mauunawaan mo? There are times that trials and tests in our lives, yung hirap na pinagdadaanan mo, yung mga bagay na hindi naintindihan mo, yung problema na yun na hindi maintindihan is part of the test Part ng trial. Para mas magtiwala ka sa Kanya. Amen? Sabi nga mga kapatid, there are things that unmeaningful to be meaningful. Alam niyo yun? Nakuha niyo ba yun? There are things that unmeaningless to become meaningful. May mga bagay na hindi mo maintindihan, pero pag nadanasan mo, mas may intindihan mo. Alam niyo mga kapatid, ang dapat palang maging attitude natin bilang mga Kristiyano ay ito. Pag dumadaan ka sa problema at pagsubok at sa mga problemang nagbibigay sa iyo ng depression, ng discouragement, ng despair, dapat palang isipin mo, ako ay nandito sa sitwasyon na ito under the will of God. Kukuha nyo? Ako ay dumadaan sa problema, sa pag-iiyak, sa paghihirap na ito na alam ng Diyos, plano ng Diyos. Number 2 na dapat iisipin mo, hindi ako ilalagay na ito ng Diyos kung hindi niya ako bibigyan ng sufficient grace. Ibig sabihin, pinadadaan ka ng Diyos dyan, pero hindi ikaw ang lalaban mag-isa. Ang lakas mo'y manggagaling sa Kanya. Susustain niya din ang mga kailangan mo para magtagumpay. Number 3, bakit ako dumaan sa ganito? Kasi mayroong important lesson na ibinibigay sa akin ang Panginoon. Amen? Do you understand, church? Kasi nga sabi ko, we can understand God kasi easily. If you understand the situation. Pero pag hindi mo naintindihan, parang... Kasi sa totoo lang, hindi kailangan ni Lord magpaliwanag sa atin. Hindi. Nung nagkamali nga tayo, pag gumagawa tayo ng kalokohan, hindi siya humingi ng paliwanag, Di ba? Sinasabi niyo ba yon? Sabi niya ba sa'yo, ba't mo ginawa? Hindi ganun. Parang patatawadin ka lang niya. Di ba? Tayo parang entitled, fasting ako, dad, bigay mo to. Dad, ginawa ko to, dad. Hindi ganun, mga kapatid. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi ka pababayaan. And number 3, lastly, yan pala. Last 3, look onward and recognize your hope. Anong sabi? Why are you downcast, O my soul? Why the unease within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my Savior. Alam niyo mga kapatid, yung hope na word dyan ay hindi yung basta lang, sa Diyos ko na lang bibigay yung pag-asa ko. Ginawa ko ng lahat. Hindi ganun yan. Ang hope, the hope that King David is saying here is a definite assurance. Yung sigurado siyang tutulungan siya ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa Diyos, why are you downcast, O my soul? Why the unease within me? Lagay mo. Sabi niya, bakit? Bakit ka, Jong? Bakit? Pangalan mo, sabi mo, bakit ka nanghihina? Bakit ka bibigay? Bakit ka mag-give up? Ilagay mo. Sinasabi mo sa sarili mo, tinutulungan mo ang sarili mo, helping yourself decide na, huwag kang manghina ng ganyan. Ilagay mo ang pananampalataya mo, ang pag-asa mo sa Diyos. Di ba? Ilagay mo sa Kanya, ilagak mo lahat ng concern mo, lahat ng hirap mo, lahat ng problema mo. Sa Diyos mo kunin ang lahat ng iyong pag-asa. Di ba mga kapatid? Look forward and recognize your help. Bakit? Ano bang sabi mga kapatid sa Jeremiah 29:11? New Century Version. I say this because I know what I am planning for you. Galing, di ba? Sabi ni God,
I say this, nasasabi ko to. Sinasabi Lord, sigurado ko sa sinasabi ko sa iyo. Kaya ko nasasabi sa ito na mayroong magandang mangyayari sa iyo kahit naghihirap ka ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, mayroon kang magandang future, mayroon kang magandang hinaharap, mayroong magandang resulta ang iyong pananampalataya sa akin. Bakit ko nasasabi sa ito? Kasi ako mismo ang nagplano nito, says the Lord. Sabi niya, I know what I am planning for you. I have good plans. Yung plano mo ngayon, mas maganda pa yung plano ko. Yung gusto mo ngayon, yung ginugusto ko sa iyo, mas maganda. Mas the best. Don't settle for good, church. Because God can give you the best in life. Amen. Sabi nga, I have good plans for you. Not plans to hurt you. Mga plano ko sa iyo. Kahit umiiyak ka, nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, hindi planong panakit, para masaktan ka. Hindi yan. Parang sinasabi, hindi ako masokista. No? Ano ba yung masokista? Hindi niya alam yun. Yung gustong nasasaktan siya, hindi sadista pala. Sorry. Yung masokista pala yung gusto niyang nasasaktan siya. Hindi sadista ang ating Diyos. Mga kapatid, di ba? Not plans to hurt you, I will give you hope and a good future. Yung nararamdaman mo ngayon, hindi yan ang future mo, church. Hindi yan ang future mo. Ang future mo ay better than what you are having. Pag dumadaan ka sa ganyan, it means God is not yet done with you. Hindi pa tapos ang Panginoon dyan. Hindi end of the life, hindi end of the line ang iyong pinagdadaanan ngayon. Una, alamin mo, bakit ako nagkakaganito? Kasi alam niyo mga kapatid, kapag hindi natin ina-analyze, wala eh. Talagang mako-confuse ka. Talagang hindi mo alam anong unahin mo. Eh kung minsan naman, simpleng bagay, nade-depress ka na eh. Kasi ikaw nagpapalaki nun eh. Totoo ba yan? Ikaw ang nagpapalaki nun. Ikaw ang nag-iisip, ikaw ang nagpapalala ng sitwasyon kahit hindi mo naman dapat bigyan ng bigat na pag-iisip. You just can let go. You can just, parang yung mga bagay na pwede namang lumipas ng araw na yun. Hindi ba? Pero ayaw mong palipasin kasi nga bumubuhay ka ng patay. Gusto mong ibalik. Depressed ka ngayon. Let it go. Amen. Yeah, let it go. Di Diyos, anong plano nun? Anong tono nun? Let it go. Hindi mga kapatid. Hindi mga kapatid kasi nga, analyze. Tingnan mo, Lord, anong bang dapat kong unahin? Bakit ako nagkakaganito? Hindi naman ako sira ulo. Nasisira ng ulo para bigla na ako magano. Merong reason bakit ganito ako parang hirap na hirap, bigat na bigat, namumroblema. Merong reason. Once na pinaalam sa iyo ng Lord, once na ipinakita sa iyo kung ano, dapat kilalanin mo din kung ano talaga ang mas makakatulong sa iyong sitwasyon. Si God. Kasi kung minsan may mga pinagdadaanan ka that God wants just restoration of your of His relationship with you eh. Yung mag-restore lang ang relationship, minsan may ganyan eh. Ibalik yung init na nawala sa relationship mo sa Kanya. And thirdly, diba? Huwag mong tingnan lang ang ngayon mo. Ang tinignan mo ang future mo na napakagandang plano ng Panginoon sa iyo. Amen? Kasi kung masama ang Diyos, wala na tayo ngayon. Every day is a chance of life with God. Lahat yan, kasama, step by step, one at a time. Face it with not an explanation, but with the promises of God. Amen? Sana meron tayong natutunan mga kapatid ha. Let us bow our heads and pray. Father God, Lord, hindi kami libre sa ganitong sitwasyon, pero we can get up because you are good, Lord God. But first we have to see what causes this situation, this emotion downfall, this downcast downfall lang ng emotion namin. Anong naging reason, Lord God? And Lord, tulungan nyo kami na sa iyo lang talaga kami humingi ng tulong. Hindi sa aming mga sarili, hindi sa mga bagay sa mundo, kundi ikaw, Lord God. At Lord, please, tuwing dumadaan kami sa ganito, Lord God, lagi mong i-remind sa amin na mayroon kang magandang future na nakaplano para sa amin. Hindi man namin nakikita ang clear vision na iyon in our today's situation. But we know, Lord God, tapat at totoo kang nagsasalita na mayroon kang planong maganda sa amin. Salamat po, Panginoon.
Pinupuri kita at sinasamba in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid,